Welcome to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng kwento na naman na nabasa ko sa Reddit. And nabasa ko na naman siya dun sa Ako Ba Yung Gago na subreddit. So yung title ng post na ito ay Ako Ba Yung Gago Kung Tinawag Kong OFW Yung Tropa Ko. In the spirit of catching up, I asked my Filipino friend who has lived in the US for a couple of years, "Bro, kamusta buhay OFW?" He somehow got offended and said, "Anong OFW? Resident na kami dito. You have to be sensitive sa paggamit ng OFW." So I apologize as I had no idea OFW is derogatory. I take the acronym for what it stands for and nothing more. He hasn't spoken to me since and it's quite sad because we were pretty close. Ako ba yung gago dahil tinawag ko siyang OFW? I never thought it was offensive. Please educate me. So, unang-una, alamin natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng isang OFW at isang resident, isang permanent resident ng isang bansa. Kung saan mang bansa yan. So, in layman's term o sa madaling salita, yung OFW ay isa siyang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa temporarily. So, usually yung mga mga OFW natin, meron silang contract na temporary. It's either 1 year, 2 years, or depende sa kontrata na pinirmahan nila. Whereas yung mga permanent resident naman sa isang bansa is meron sila ng mga rights and benefits na meron yung mga citizen talaga ng bansa na yun. So, yung ibang mga permanent resident, hindi lahat ng rights ng mga citizen ng bansang yun ay meron sila. So, for example, yung iba is wala silang right na bumoto, ibang permanent resident. Pero eventually, siguro pag tumagal ka, makukuha mo din yung privilege na yun. Depende sa bansang pinasukan mo. So, ayun yung pinagkaiba. So, yung OFWs, meron siyang contract and temporary lang. And then pagtapos ng contract niya is kailangan niya nang umuwi, pabalik sa Pilipinas. Whereas yung permanent resident naman is permanent resident na talaga siya ng bansang yun. Wala siyang temporary contract at pwede siyang magstay doon sa bansang yun. As long as he likes or hindi ko lang alam kung may validity yung pagiging permanent resident, pero by the name itself siguro permanent na siya. So meron din kasi ako nabasa na depende din sa bansa. Pero ayun, pinagkaiba yung OFW permanent and then yung OFW is temporary and then yung permanent resident is permanent siya sa bansang yun. And ayan. So ako, yung opinion ko lang dito is yung binabasa ko din yung ibang mga comments and ako din personally ngayon ko lang din na basa or nalaman yung gantong bagay na yung OFW pala para sa ibang mga tao is derogatory word. Hindi never naging derogatory yung OFW na word. It never has been and never will be. So depende siguro sa ibang tao kung paano nila i-take yun. Or ito. Merong isang comment na nabasa ako sa thread na to at sinabi na hindi gago yung original poster dahil na-offend daw yung kaibigan niya dahil mataas yung tingin niya sa sarili niya kasi resident na sila. Ganon daw yung typical na OFW na nakapag-migrate mentality. Tatanungin ka daw kung anong status ng residency mo sa mga casual na kwentuhan. So,
ayun, merong ano dito, merong discussion na yung ibang mga permanent resident is siguro for the lack of a better word, meron silang feeling of pagiging elitist. So feeling nila mas better sila sa mga ayun, feeling nila mas better sila sa mga OFW at yung feeling nila sa word na or sa acronym na OFW is ano siya, degrading o derogatory. So hindi ako naniniwala doon at sino man tong kaibigan netong original poster is kupal siya at napakakupal niya kung offending sa kanya na tawagin or matawag siya na OFW at offending din yun para sa OFW na ganun yung tingin niya. So, yung ano naman kung sabihin natin ito permanent resident na tong kaibigan niya pero permanent resident na. Pero Pilipino pa rin siya, 'di ba? So bakit ma-offend siya pag tinawag siyang OFW? Hindi naman derogatory yun. At mga OFW nga natin is a big part of our country and our economy. Diba? Milyon-milyon, bilyon-bilyon o baka trilyon, sobra-sobra pa yung income na nagbibigay sa atin ng mga OFW natin. At ayun din, siguro may pagka-insecure itong kaibigan ng poster dahil ayun nga na-offend siya dun sa word na yun which is hindi naman siya nakaka-offend. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka elitist o hindi ka mayabang, never ka ma-offend sa word na yun. Baka nga maging or definitely dapat nga maging proud ka dahil isa kang OFW. Tinatawag nga natin yung mga OFW natin na mga bagong bayani. So, sobrang sabihin natin sobrang nakakainit ng ulo tong kaibigan niya. At kung ganyang klase ng kaibigan lang naman yung meron ka, definitely hindi yan worth it maging kaibigan. Dahil napakasama ng ugali niya. At meron dito din mga comment nakalagay na yung OFW kasi na word is parang nare-relate siya dun sa pagiging domestic helper. Kasi yung karamihan ng ibang mga OFW sa atin or associated siya doon sa term na associated siya doon sa mga domestic helper kasi yung pinaka-common nun dati 'di ba? Or yung mga pinaka-common natin sabihin natin is marami tayong mga domestic helper na mga OFW which is hindi naman derogatory kung kung domestic helper ka. Diba? Marangal na trabaho yun and dapat nga mabili pa tayo sa mga tao na yun dahil sinasacrifice nila yung present nila para sa mga pangarap nila at para din sa mga pamilya nila. And ayun, so in short, yung OFW na word, hindi siya derogatory o hindi siya nakakapaba sa'yo kahit sino man. Sa pagkatao mo, maging proud ka dahil OFW ka at nakaya mo yung homesick, nakaya mo yung lungkot na mag-isa sa isang bansa na wala ka namang kilala. At ayun, meron lang talagang masasamang tao sa mundo, yung mga tao na feeling nila ang taas nila. Yun yung mga tao na mga insecure at deep inside talaga meron silang I don't know. Pero yun lang muna yung kwento para sa araw na to at
Oo nga pala, 'pag meron kayong mga kwento na gusto nyong ma-feature o gusto nyong basahin ko dito sa YouTube ko is, lalagay ko sa, description yung email ko at puwede kayong mag-send ng kwento at kahit ano pa man 'yan. Kung gusto nyo manghingi ng advice o ng opinyon, i-send nyo sa email ko at, lagay niyo din do'n kung gusto nyo maging anonymous kayo. So, katulad nito, yung post na 'to is inano ko siya, tinakpan ko yung pangalan ng poster. So, kung gusto niyo maging anonymous kayo, i-include niyo lang yun sa email. Then, ayun, sige lahat naman na mag-email sa akin, tatakpan ko na lang yung pangalan. And then, feature ko kayo dito, babasahin ko yung kwento niyo. And then, magbibigay din ako ng opinion ko. So, ayun, maaga tayong matulog ngayong araw dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.